Naisip mo na ba kung bakit hindi kailanman pumili si Antares ng isang human vessel upang bumaba sa mundo ng mga tao? Hayaan mong ipaliwanag ko. Alam natin na si Antares ang pinakamalakas na monarch kailanman at kahit si Jinwoo ay kinailangan ng tulong ng mga rulers upang talunin siya bago ibalik ang oras. Karamihan sa mga monarch ay gumamit ng mga human vessel upang makapasok ng mas maaga sa mundo ng tao at simulan ang kanilang misyon. Nakakatulong ito upang maiwasan ang mga limitasyon at maiplano ang kanilang mga galaw. Ngunit iba ang sitwasyon para kay Antares. Una, nais niyang mapanatili ang buong lakas niya. Ang katawan ng isang tao ay masyadong mahina upang kayanin ang kanyang kapangyarihan na pipilitin siyang pigilan ang limitasyon. Sa pananatili sa kanyang tunay na anyo, kaya niyang lumaban sa pinakamalakas niyang estado. Hindi tulad ng ibang monarch na kailangang mag-ingat upang hindi masira ang kanilang vessel, si Antares ay walang ganoong problema. Ang katawan niya ay sapat na, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkasira ng isang host. Isa pang dahilan ay ang kanyang pagkakakilanlan bilang Monarch of Destruction. Hindi siya itinakdang magtago sa loob ng isang tao. Ang kanyang presensya mismo ay dapat magdala ng takot at kaguluhan. Kung nasa katawan siya ng isang tao, magmumukha siyang mas mahina at hindi nakakatakot.